Ay, Diyos ko Lord. Ngayon, meron tayong idadagdag dito. Yung mga PDP naman. Sabi ni INC, nagnakaw ng nagnakaw para may pangbayad sa mga kasong haharapin nila. Ha ha ha. Ngayon, dumito tayo, mga bossing. Naku po, kala ko tapos na ang eleksyon. Akala ko naka-move on na ang lahat. Magtatanong na sana ako, naka-move on na ba ang lahat? Hindi pa pala. Ako, mga bossing, humanga ako kay Benhur Abalos lalo. Nung hindi pa tapos yung bilangan ha, hindi pa tapos yung bilangan. Pero siya ay nagpahayag na po ng pagtanggap ng pagkatalo, mga bossing. At yun pong si Benhur Abalos, naglalaro po sa 14, 13 o 15 yung kanyang pangalan. Sa madaling salita ho, mga boss, chief, amo, sir, ganun na lang. Panalo na. Pero madali hong naka-move on. Ang sabi ho, mga kababayan, nagsalita na po ang ating bayan na ganun nga po, siguro naman sinisip niya, sa susunod naman, meron pang susunod na eleksyon, hindi lang naman niya yun. First time ko lang naman tumakbo. Malamang ito sa susunod, posible na makamit ko na yung panalo. Nagpahayag agad ng pagkatalo, mga bossing. Etong mga ito, anak ng tinapa. Hanggang ngayon, kumukuda, umiiyak. Nagre-request ng manual counting ho, mga bossing. Sila ho sila po yung nando sa mga pang-20, tapos ito yung poon ni Torion na si Kibuloy, nasa pang-31 ho yun Sila pa po ang talagang may gana na magpa-manual recount at magsabi na nadaya sila. Ano ba yan? Sabi, parang China boss, sinasakop ang Davao. Sara Duterte, welcome to Iran. Doon kayo mag-rally. Uy, oo nga no, madami din mga kapwa natin Pilipino doon. Ako, ingat po kayo mga kapwa namin Pilipino diyan po sa gitnang silangan. Ngayon, ano sabi ng balita nila? Kay Buloyski din yata itong DWIC 882. Tignan! Nagsumite ng supplemental petition sa Korte Suprema sina Attorney Israelito Torion at Jimmy Bondok. Pangilan ba si Bondok? Pang 13 ba to? Pang 13 to? Okay lang mo sana kung pang 13. No, tapos magpabilang, magpa-manual recount, magpaulit. No, baka pwedeng daya. Kung pang number 30 lang din ho ito, kasama nung kay Buloyski, mga kababayan, anak ng tinapa naman. Napakalayo naman nun. Halatang halata naman. Tingnan nyo nga yung number 1. Si Bungo, ilan ang nakuha? 26 milyones lang. Hinala ko dyan, 6 na milyon, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, naniniwala daw sila na si Bungo may naitutulong yung malasakit, no? Sabi naman nung iba, naku Mark, huwag ka maniniwala doon kasi si Bungo pala-attend lang daw ng ribbon cutting. Kapag ka daw may ribbon cutting, nandiyan si Bungo. No, syempre, bilang senador, isa siya doon sa mataas ang katungkulan na dumalo doon. Maiisip, naku, pangunguna ni Bungo yan. Di ba? 6 na milyon yung mga Pilipino na sumusuporta kay Bongbong Marcos na napaniwala na talagang halos malasakit yung mga proyektong yon. Tapos si Bato de la Rosa, 20 milyones. Wala na ho kasi mga kababayan yung 32 million talaga. Isa ako doon sa 32 million. Isa din ho kayo doon sa 32 million. Na nasaan ho tayo? Ito, nananatili po sa likod, sa suporta, no, kay Pangulong Bongbong Marcos. Sila ho, nabawasan. Kasi hindi naman po tayo bobo, kagaya po nung iba nilang mga taga-subaybay at taga-follow. Tayo po, nakita natin, ay nagsisinungaling na itong matanda na to.
ay puro kasinungalingan na lang. Oh. Ay ganito, ganyan. Namumuliti ka na lang tong mga Duterte. Wala namang mga pampatunay o patunay na kumbaga adik ang Pangulo. Oh. Tayo ho, mawawala ng gana doon mga bossing. Sa ganong estilo nila. Kaya po etong mga ito, naku, apektado tong mga to. Ay, yang mga yan, kampo ni Duterte yan. Ay, senador. Senador ni Duterte yung mga yan. Eh yung matanda naman na yun, simula nung nawala sa pagiging Pangulo, puro chismis na lang ang sinasabi, mapabagsak lang o maagaw lang ulit ng pamilya nila yung titulo ng pagiging presidente o pinakamataas na titulo sa Pilipinas. O, diba, ng individual. Simula ho nung nawala sa posisyon, ganun na. Siguro mga kinakabahan ho. Dahil kagaya nito, meron pong mga impeachment, meron pong mga nakikita sa mga confidential funds na hindi po nila maipaliwanag. Isa din ho yun. Naku, kampo ni Sara itong mga to. Eh, hindi nga makapagpaliwanag ng confidential funds si Sara Duterte, tas iboboto pa natin itong mga to. Yan ang nangyari sa inyo. Di ho ba? Dagdag mo pa si Robin Padilla. Si Robin Padilla, ang tingin ko mga bossing, na dahilan po o sanhi kung bakit natalo yung mga ta-artists. Yung mga artista, bakit to? Naku, ito talagang exclamation point na to. Hindi naman ho sa lahat. Pero ito, naku, exclamation point na to. Tapos na o tuldok, period na to. Para sa mga kumakandidatong artista. Maliban na lang kung ikaw talaga ay makakapaglatag ng plataforma de gobyerno na maayos at kita namin na meron kang background ng pag-aabogasya o marunong ka sa batas. Dahil ang nakita namin sa isang Robin Padilla, wala naman yata. Magpapasa, may bill na ipinapasa, gusto maging batas, siya din yung susuway. Pero mo, nagpasa ng bill, gustong maging batas, yung anti-dynasty. Tapos ang sabi nung narinig niya, kay BP Sara, 3 Duterte po ang papasok na para sa senador. Aba, okay daw. Para daw madami siyang kakampi. Ano kaya iniisip ngayon nung mga kakampi ni Robin Padilla doon sa Senado? No? Naku, walang pakinabang tayo dito sa isang kakampi natin Parang saling ket-ket lang Di ba pag naglalaro tayo mga bata ho, no? Diyan ka lang saling ket-ket ka. Kasali ka pa din, pero saling ket-ket ka. Di ba? Parang ganun lang po si Robin Padilla Ako ho, yun ang pinapaniwalaan ko. Yun ang dahilan kung bakit po si Willie Revillame na walang plataforma, si Jimmy Bondoc na singer, sino pa? Tsaka si Philip Salvador, kaya po hindi mga nakapasok. Tanggapin nyo na kasi! Natalo na kayo! No? Yung mga nasa unahan, nakatanggap na. Kayong nasa kulelat pa. Kayo pa ang mismong hindi makatanggap. Sabi ni Spanish Bread, kaaway ko yung kaibigan ko ngayon. Kakampi kasi kay Vice President. Huwag mong awayin, no? Mahalin mo. Tapos papanoorin mo dito sa ating channel. Pag pinapanood mo dito sa ating channel, no? Tignan mo. Kapag napipikon na, pag naiinis na, humahawak na sa dibdib. Yung tipo bang aatakihin na, naku, ang gawin mo, Spanish Bread, dali mo yung kotse mo. No? Kung may kotse ka o may tricycle ka, mas okay yung dali mo yung tricycle mo. Ihatid mo. No, bakit o tricycle? Kasi kapag ganun kailangan ng hangin nun, mga kababayan. 'Di ba kapag ka tricycle, humahampas yung hangin sa mukha, Tapos takbo 40 o 30. 'Di ba? Takbo 30, 40 ng tricycle. Ihatid mo sa pinakamalayong ospital. Bakit? At least tinulungan mo siya.
Oh, 'di ba? Uy, joke lang baka gano'n gagawin nito. Oh, anyway, pagsabihan niyo itong mga ano, itong mga PDP, sabihin niyo mag-move on na kayo.